Sama-sama tayong magiging saksi! Igaan kung kailan maraming namimili ngayong malapit ang Pasko, nag-viral ang takbuhan at tulakan ng mga mamimili sa Divisoria. Pero wala raw pong sunog o ibang sakuna at ang ugat ng gulo sa pagsaksi ni Tina Panganiban Perez. Sa viral video na kuha malapit sa isang mall sa Divisoria noong December 10, biglang nagpulasan ng mga tao, nagkatulakan at sigawan. Ang iba, naglaglagan ang dalang paninda. Ayon sa MPD, nagkaroon nga ng pagpapanik doon kung saan nga nalaman natin na pumutok yung isang wire dito sa may drinking fountain dito sa isang mall dito sa may Binondo, Manila. Wala naman daw nasaktan. Paalala po mula sa Native Police. Nagsagawa ang mga pulis ng Oplan Bandilyo o Oplan Paalala para ipaalam sa publiko na walang dahilan para magpanik. Para at least alam nila na ito ay isa lamang na aksidente, ito ay isang electrical faulty wiring, base na rin doon sa investigation na ginawa at wala silang dapat ipag-alala. Payo ng MPD, sa mga ganitong sitwasyon na biglang nagpanik o nag-stampede ang mga tao, ang dapat gawin, manatiling kalmado at alerto. Kung nakikita mong papalapit sa iyo ang stampede, lumayo. At kung maraming bitbit na pinamili, iwan na lang kesa mapahamak pa. Lahat po ng mga bagay na maaaring mapalitan, pwedeng palitan. Ang pinakamahalaga po dito yung self-preservation natin, yung buhay natin at kaligtasan. Kung naipit sa takbuhan, gamitin natin yung ating mga kamay, i-cover natin yung ulo natin, mag-bend tayo, di ba? Kung sakali nagtatakbuhan sila, alam natin na kung sakali madaganan tayo, hindi tayo masyado madadamage. Hawakan natin yung ulo natin, yumuko tayo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Aabot sa 300 kilong botya o double dead na karne ang nakumpiska sa Maynila. Sa ulat ni Manny Vargas ng Super Radio DCWB, naharang ng Veterinary Inspection Board ang isang vendor ng karne sa bahagi ng Piggy Barre Street, malapit sa Blumentritt Street. Ayon kay Manila VIB Director Dr. Nick Santos, galing pang Bicol ang mga botya na hinihinalang ihahalo sa processed food. Bukod sa maitim at maberde na ang karne, kakaiba na rin ang amoy. Babalaya pwedeng magdulot ng matinding sakit gaya ng diarrhea at food poisoning ang pagkain ng botya. Mahigit 4,000 pasahero ang stranded sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Kabayan. Marami ring inilikas sa mga binahang lugar. Saksi, si Chino Gaston. Rumagasa ang tubig sa isang sapa sa Barangay Central, Manay, Davao Oriental, bunsod ng malalakas na pag-ulan. Sa Barangay Concepcion, naglandfall ang bagyong Kabayan kaninang alas 9:30 ng umaga ayon sa Pag-asa. Halos hanggang tuhod ang baha sa ilang lugar, kaya nagsagawa na ng rescue operations ang mga kawani ng BFP. Kanselado rin ang lahat ng biyahe sa mga pampasaherong bangka papuntang Samal Island. Halos mapayuko naman ng mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, bago mag-alas 4 ng hapon. Sa bayan ng Hinatuan, dagdag kalbaryo sa mga residente ang epekto ng bagyo, lalo't hindi pa sila tuluyang nakakabangon sa pinsala ng mga nagdaang lindol. Sinuspinde ng Surigao del Sur Provincial Office ang trabaho sa mga pribado at pampublikong opisina at lumikas agad ang mga nakatira malapit sa coastal area. Ang gusto lang naman sir is matagaan may ganing mga supplies sir like medicines kit, then water, especially water sir kaya wala gyud among makuan sir na water. Pero may mga nanatili pa rin sa kanilang bahay. Bantayan po lagi namo ning kuan gini nga mong mga balay ba. Kay basin napoy maglungkap po. Nasira naman ng pagbaha ang ilang pananim sa bayan ng Yanga. Nasa 200 pamilya ang inilikas sa barangay Payasan. Ang residenteng si Jeffrey, pinagkasya na lang sa kanyang tricycle ang mga gamit na pwede pa niyang maisalba. Ikarga na mo sir kay dito sa mga perti naman ako ang baha ko sa mga. Kanya among mga gamit na mo na lang gidala diri ang among makaya namong madala pero ang uban namong mga gamit para sa mong balay. Kanselado ang biyahe ng ilang Roro vessel mula Dumangas, Iloilo, kaya stranded ang nasa 800 pasahero, driver at pahinante.
Sa sahig na umupo at humiga ang ilang pasahero. Okay lang po. Safety first po. Matagal ring natigil sa Manila North Harbor ang ilang pasahero, gaya ni Maricel Tagab at kanyang mga kaanak na alas 7 pa ng umaga dumating sa passenger terminal. Hanggang pasado alas 3 ng hapon, naghihintay pa rin sila. Bali, antayin yung update ng Coast Guard ng 6 p.m. Kasi nantay din nila yung update ng Pag-asa. Tinatayang 5,400 na mga pasahero na sakay ng 4 na passenger ships ang naapektuhan ng no-sail policy habang may storm signal. Nakiusap ang kumpanya sa Coast Guard na kung pupwede ay luwagan ang mga alituntunin tungkol sa paglalayag sa mga malalaking passenger vessels. Sa ngayon, bawal maglayag ang mga passenger ships na malalayo ang biyahe kapag may storm signal sa anumang parte ng dadaanang rota. Pag sinuma po natin yung pasahero po ng 4 na barko, ito po about 5,000 passengers. So maganda naman po ang kalagayan natin sa pier, ang mga nakita nyo naman po kanina, so maayos po ang kalagayan sa PTV, sa concourse, wala naman pong komportable po ang ating mga pasahero. Ayon sa PCG, pakikinggan nila ang mga daing ng mga kumpanya. Nananatili pa rin po yung regulation ng Philippine Coast Guard na public storm warning signal, lalo na doon sa malalayong biyahe, na pag signal number 1, lahat po dapat sa aalisan yung pupuntahan, tsaka yung dadaanan dapat lahat yun walang bagyong nakataas. Otherwise, kung may isa ron, kanselado po yung biyahe. At dahil naandala ang pag-alis ng mga barko, asahan na delayed din ang pagbalik ng mga ito sa Metro Manila. Kaya posibleng may pagbabago sa mga trip schedule sa mga darating na araw. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Low pressure area na lang ang dating bagyong Kabayan ayon sa Pag-asa. Huli itong namataan sa bahagi ng bayan ng Impasugong, Bukidnon. Ayon sa Pag-asa, hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo ulit ito kung makarating ang LPA sa dagat. Batay sa track nito, inaasang tatawid ang bagyo sa Mindanao, dadaan sa Sulu Sea at sunod namang tutumbukin ang Palawan. Wala nang nakataas na anumang wind signal pero malakas ang hangin at magiging maalon sa maraming baybayin sa bansa. Bukod sa LPA, maghahatid din ng ulan ng shear line at hangin amihan sa iba pang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, inaasahang may malalakas na pag-ulan bukas sa Batanes, Aurora at Palawan. Sa Visayas naman, posibleng may pag-ulan sa Negros Provinces at Panay Island at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng pag-ulan bukas. Pinasuspend din na ng Marikina LGU ang operasyon ng isang transport terminal matapos masunog doon ang isang wing van na ikinamatay po ng 2. Ang dahilan umano ng sunog, paputok. Saksi si Mark Salazar. Ang pagkasunog ng wing van na ito sa isang transport terminal sa Kalumpang, Marikina kahapon, iniimbestigahan ng Marikina LGU. Patay ang driver at pahinante ng wing van. 5 iba pa ang sugatan, damay rin ang isang van at isang bus. Matapos maapula ang sunog, tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang klase ng paputok. Nakita natin yung mga klase ng paputok ay hindi allowable. Yung malalakas. Kasi hindi man sila binibigyan ng permit to transport firecrackers. Iniimbestigahan natin kung merong pananagutan ang ating truck owner nito or kung sino nakaregister dito sa cargo business na ito. Ayon sa Marikina LGU, pinasuspinde ang operasyon ng terminal. Sinitingnan natin maring may negligence o kaya ibahagi rin sila ng dahilan kung bakit nakapasok sa transport terminal yung ganong mga kargamento. Sinusubukan pang makuhanan ng GMA Integrated News ng panig ang terminal at ang may-ari ng wing van. Ayon sa ating batas, mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa, pagdadala, pamamahagi at pagbebenta ng mga illegal na paputok. Yung mismong paputok, yung pumuputok, talagang ipagbawalan ng husto ito. At gawin na lang sa isang public display na isang gobyerno. Kanina, sinimula naman ng DOH ang kampanya ng iwas paputok sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Para-barangay na ang kampanya dahil 2 bagong taon nang tumataas ulit ang bilang ng firecracker-related injuries. Ayon sa DOH, sa Metro Manila dumoble ang bilang ng mga nasugatan ng paputok noong nakaraang taon at kwitis ang pangunahing dahilan.
almost 101% increase. But we can attribute it to the increased mobility of people. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Alamin naman natin ang latest sa mga pasaherong stranded sa Manila North Port. At saksi live si Bam Alegre. Bam! Igan, pinayagan ng mag-board ang mga pasahero matapos bumuti ang lagay ng panahon. Kaya naman makakabiyahe na ang mga stranded natin mga kapuso dito sa Manila North Port. Dahil sa sama ng panahon, may delay ng bahagya ang biyahe ni Jeline Disoy pabacolod. Sa halip na 11 ng umaga, gabi na siya nakatakdang umalis. Pansamantalang pinahinto ang mga biyahe ng mga barko dahil wala pang clearance ng Philippine Coast Guard. Magantay lang daw kami hanggang bukas ng hapon. Binantayan naman ni Vanessa Alagon sa balita ang lagay ng biyahe nila mag-anak sa Tagbilaran, Bohol. Doon na sila maninirahan kaya marami silang dala. Mabuti at tuloy na ang mga biyahe muli. Okay naman na para tuloy-tuloy ang biyahe namin kasi mahirap pagka may bagyo. Alas 3 ng umaga mamaya ang layag ng biyahe ni Vanessa Alagon, Patagbilaran, the St. Francis Xavier. Kaninang alas 10 ng gabi naman ang schedule ng biyahe ng Manila, Cebu, Butuan, na St. Teresa of the Child Jesus. Humigit kumulang 3,000 pasahero ang nasa dalawang biyaheng ito. Nauna na rin nakaalis ang mga na-stranded na MV Tugo Masagana at MV St. Michael the Archangel. Ayon kay Rear Admiral Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, binuksan na lahat ng mga pantalan. Kaya ang mga na-stranded ng mga pasahero dahil sa sama ng panahon, nakabiyahe na maging pantalan sa Visayas. Lahat po ay binuksan na natin. May queuing lang siguro at nagre-ready lang yung mga shipping company para mag-sail. Yung dito sa North Harbor, 4,000 yung tinitingnan nating stranded dyan. Pero yung mga 2,000 mahigit ay nakasakay na doon sa barko kanina pang umaga. Live mula rito sa Manila North Port para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang pagdalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Saksi si Maris Umali. Ika-50 anibersaryo man ng pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN at Japan ang dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo, Japan. Naging pagkakataon din daw ito para maisulong niya sa Japan ang binubuo nilang Reciprocal Access Agreement na aniya ay napagkasunduan daw nila ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio na matapos sa lalong madaling panahon. Magiging malaking tulong daw sa atin ang pagbuo ng RAA. That's one of the things that I'm looking forward to. That will be that will have a big multiplier effect to our capabilities. These are the kind of arrangements we are making not only with Japan, but also with other countries around China Sea in the Pacific, region. Ayon sa Pangulo, ginagawa raw natin ang lahat ng mga hakbang para maprotektahan ang ating soberanya at marami raw ang sumusuporta sa atin. Pero kailangan pa rin daw maging maingat sa mga hakbang. If we heighten the tensions, it won't lead us to a good result. So we are being very circumspect. Kaya hindi raw nakikita ng Pangulo na dapat iparikot si Chinese Ambassador Huang Xilian kahit pa may mga panawagang gawin ito, kasunod ng pambabastos umano ng Chinese envoy kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. He's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. It doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. Sa pagtatapos na ASEAN-Japan Commemorative Summit, nagkasundo ang ASEAN at Japan na magpatupad ng Joint Vision Statement Plan na lalo raw magpapalakas at magpapatatag sa kooperasyon nito pagdating sa seguridad, maritime security at connectivity. Naging produktibo rin daw ang pagdalo rito ni Pangulong Marcos pagdating sa paghihikayat ng mga negosyante. Katunayan na abot sa 9 na kumpanya ang nagpahayag ng intensyon na magbukas at mapalawak ang negosyo sa Pilipinas na aabot sa 14 billion pesos ang halaga. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na pipirmahan na niya sa Miyerkules ang panukalang 2024 national budget. Kabilang sa paglalaanan ng malaking pondo ang ating defense capabilities sa West Philippine Sea. We will improve that. We will improve our operational capabilities
every way that we can. But that's not the only side to that story. We have to, again, as I mentioned before, continue to ally ourselves with as many countries around the world, especially in Asia, but in the Pacific area. Bago bumalik ng Pilipinas, ay nagkaroon pa siya ng audience kay Japan Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Opisyal na nagbukas ang Batang Pinoy Philippine National Games 2023. Pinangunahan ni na Olympic weightlifter Heidelin Diaz, magkapatid na gymnast na sina Carlos at Eldrew Yulo at boxer na si Yumir Marcial ang opening ceremony. Dumalo rin ang iba pang legendary athletes ng bansa. Halos 18,000 atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ang maglalaban-laban para sa kampyonato. Tatagal ang Batang Pinoy Philippine National Games hanggang sa December 22. Ikakasal na si Demi Lovato. Engaged na si Demi sa kanyang musician boyfriend na si Jordan Jutz-Lutz. At ibinahagi ng 31-year-old singer ang magandang balita sa kanyang Instagram account at sinabing speechless pa rin siya sa engagement. Sa ipinost na picture kasama ang kanyang fiancé, kita ang kanyang engagement ring. Isinapubliko ng couple ang kanilang relasyon noong August 2022. May dagdag at may bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Magtataas sa 10 sentimo ang kada litro ng diesel, habang ang kada litro ng kerosene may rollback po na 85 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, dahil sa oversupply ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo na posible raw matuloy hanggang first quarter ng 2024. Maliban na lang anila kung matuloy ang plano ng OPEC na magbawas ng 900,000 barrels ng krudo. Tumatak ang kabutiang loob ng isang Pinoy nurse sa gitna ng sumiklab na gulo sa Ireland. Kinilala siya bilang bayani ng Irish Embassy. Ating saksihan. Kaliwat ka ng pagsabog, pagsunog sa mga kotse, sigawan, at takbuhan. Ilan lang yan sa mga eksena sa Dublin, Ireland noong November 23. Oh my God, it's getting scary now. Isa sa mga saksi, ang Pinoy nurse na si Lea Ralph Villamayor. Kwento niya, papunta siya sa kanyang graduation nang makita ang mga taong nagtatakbuhan sa kalsada. Isa sa mga batang nasaksak. Sa harap pa niya mismo natumba. Ang bata, isa pala sa nasaksak na isang Algerian immigrant. I could never imagine that I'm gonna do that in real life, outside the hospital. Like, I didn't know what to do because the child was just there. Nilapatan niya ang bata ng paunang lunas. Hindi niya rin napansin na habang sinasalba niya ang bata, patuloy ang pag-aamok ng sospek na kinalaunan ay naaresto rin. Dahil sa ginawa ni Leo, kinilala siya bilang isang bayani ng Irish Embassy sa Pilipinas. That time, ang iniisip ko lang po is sana okay po siya. So yung tawag po na natanggap ko, sinabi po na naka-survive daw po yung bata. Ang kabutihang loob na ipinamalas ni Leo, patunay na ang pagkamatulungin na bahagi ng ating kultura. Hindi maaalis sa mga Pinoy, saan man sila mapadpad sa mundo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. 7 araw na lang, Pasko na. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!